Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw ng Huwebes, June 5, 2025. Alamin natin kung aling mga lugar ang maaapektuhan ng southwest monsoon at kung ano ang update sa low pressure area na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magiging bagyo ba ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. At kung gusto mo na lagi ka updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong araw patuloy na umiiral ang southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa, kaya asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at mga thunderstorm sa mga lugar ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang mga pag-ulan na ito ay dulot ng southwest monsoon at posibleng magdulot ng flash floods at landslide, lalo na sa mga mabababang lugar at gilid ng bundok. Samantala, sa mga probinsya ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte, inaasahan din ang maulap na panahon na may kasamang pag-ulan at thunderstorm. Ang mga pag-ulan dito ay dulot ng trough ng low pressure area. Muli may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa kaya't maging alerto po tayo sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Para naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may posibilidad ng panandaliang pag-ulan o thunderstorm sa hapon o gabi. Ito ay epekto pa rin ng habagat at maaaring magdulot ng biglaang pagbaha lalo na sa mga urban areas. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, kabilang ang Visayas at Mindanao, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers or thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Bagamat panandalian lang ang mga ito, maaari pa rin itong magdulot ng pagbaha o landslide lalo na sa mga mabababang lugar. Ayon sa forecast ng PAGASA mula June 4 hanggang June 10, inaasahang mabubuo ang isang low pressure area na may mababang posibilidad na maging tropical depression sa unang linggo. Pagdating naman ng ikalawang linggo, mula June 11 hanggang June 17, inaasahang magpapatuloy ang galaw ng TCLV-1. Ito yung low pressure area sa Pacific patungo sa hilagang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Bukod pa rito, may isa pang TCLV o low pressure na maaaring mabuo sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea, ngunit mababa rin ang tsansa nitong maging ganap na bagyo. Sa kabilang banda, ayon sa mga weather model tulad ng European Center for Medium Range Weather Forecasts or ECMWF, nakikita ang posibilidad na ang nasabing low pressure area ay maging isang ganap na tropical cyclone. Bagamat sa ngayon ay hindi pinapakita ng modelo na ito ay tatama sa kalupaan ng Pilipinas, inaasahan na hihilahin nito ang habagat kaya't posibleng mas lumakas pa ang ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas sa mga susunod na araw. Kapansin-pansin din na halos kapareho na ang forecast ng GFS model ng Estados Unidos. Ngunit ang direksyong tinutukoy ng GFS ay bahagyang mas mababa na posibleng magdulot ng landfall sa Northern Luzon. At tulad ng sa European model, inaasahang hihilahin rin nito ang southwest monsoon dahilan ng mas malalakas na ulan sa mga darating na araw. Gayunpaman, tandaan po natin na ang lahat ng forecast ay maaaring magbago habang papalapit ang sistema, lalo na kung magbago ang direksyon o bilis nito. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagsubaybay sa mga opisyal na ulat ng PAGASA at dito na rin sa ating channel. Patuloy tayong maghanda, makinig sa mga babala at ugaliing i-check ang lagay ng panahon lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ang kaligtasan ng bawat isa sa atin ay nagsisimula sa kaalaman at kahandaan. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas madalas na updates. Ingat po tayong lahat.